Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa trahedya Naui, ang di napigil na pagbividyoke sa Quezon City, ang mga nanita kasing tanod, pinagbabaril ng mga kumakanta. Patay ang isa sa mga tanod at isang residente habang sugatan ng isa pa. Pero wala silang taka sa mga pulis kahit tinulungan umanong magtago ng ka-live-in ng isang suspect. Nakatutok si June Veneracion. Si Purao, binaril! Binaril si Purao! Si Purao na baril! Si Purao na baril! Nauwi sa pamamaril ang pagtatalo na nag-ugat lang sa pagsaway ng mga barangay tanod sa mga nagbividyoke sa barangay Sauyo, Quezon City, Martes ng gabi. Hindi raw nagpapigil sa mga tanod ang mga nagkakantahan, kaya nagkainitan. Ano ba nangyari? Ay, hala! Hala! Tawag na kayo na pulis! Tawag kayo na pulis! Tawag kayo na pulis! May baril! Tawag kayo na Patay ang isang tanod at isang residente. May isa pang tanod ang nasugatan. Si Abo na baril! Si Purao na baril! Founder! Tawag ka na pulis! Tawag ka na pulis! Nabaril na yung dalawa nating kasama! Mabilis na tumakas ang dalawang namaril. Si Purao, binaril! Arestado kagabi sa follow-up operation ng Quezon City Police District ang dalawang sangkot sa pamamaril. Nahuli sila sa isang hotel sa Barangay Payatas, Quezon City. Nakuhanan sila ng 2 baril at mga bala. Damay pati ang kinakasama ng isa sa mga suspect dahil sa pagtulong umano sa pagtatago ng dalawa. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may mga kasong murder at homicide ang dalawa sa Regions 1 at 3. This duo is considered as very dangerous persons. Kaya one good thing, hindi sila binitiwan ng ating mga operatiba. Hindi kami na tumigil dito, nagpuyat kami rito. Isa sa mga napatay ay ang tanod na si Cornelio Noval Jr. Tinamaan siya ng bala sa likod at tumagos sa baga. Na-confine pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay kagabi. Sobrang bait po ng tatay namin. Wala po yung record na hindi maganda. Nanggalan niya po kami ng haligid ng tahanan. Tumangging magkomento ang isa sa mga suspect. Boss, sangkot ka raw sa pamamaril. Anong masabi mo tungkol doon? Wala na comment. Ang kanya namang kasama itinangging namaril siya pero inaming may sama ng loob sa mga tanod. May kalye lang po yun dahil sa pag-ano lang namin, sir. Kasi yung mga barangay doon, bias po kasi, sir. Kami, pag sinisita kami sa video, sir, pinapatay nila agaran yung kahit may kumakanta, pero sa iba, hindi nila masita-sita. Kami raw mismo na mga barangay ang nagpapatay ng videoke. Sabi ko, hindi po kami nagpapatay niyan. Gawa po, bawal sa amin yan. Pagsasabihan lang namin kayo. Base sa investigasyon ng Quezon City Police District, mga gun for hire daw ang mga suspect at kung hindi sila naaresto, ay baka nagamit pa sa mga iligal na aktibidad ngayong darating na eleksyon. We would like to assume that their presence here in Quezon City has something to do with their activities, no? Tinitingnan natin kung sila ba ay may target dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Questioning sa Korte Suprema ng isang grupo ang pagpasa ng Kamara sa 2025 National Budget na hindi umano pwedeng i-certify as urgent dahil walang emergency. Sa pagmamadali nga kagabi, may punto pang nag-agawan ng mic kaya may hindi na nakapagtanong. Nakatutok si Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate permanently. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpellation to the Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker. Session suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang
i-interpolate, one for the Makabayan block, and then me. Okay? What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Kahapon, tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ginawang certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang panukalang 2025 national budget noong Martes. Kahapon, ipinasa ito ng Kamara sa second at third reading sa loob ng isang araw. Tanong ng Grupong Bayan Muna, bakit kailangang madaliin? January pa naman ito kailangang ipatupad at wala namang emergency. Pinunto nilang nakasaad sa konstitusyon na walang pwedeng ipasang batas kung hindi dumaan sa 3 readings sa magkakahiwalay na araw, maliban na lang kung certified urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency. Balak nilang questionin sa Korte Suprema ang pagpasa nito dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit niyo minamadali? May gusto ba kayong ilusot? Bakit ayaw niyong ipakita sa mga kongresista ang budget na inaprubahan nila? Well, that's their prerogative. So, we'll see them in court. Pero ito, tiwala kayo na itidumaan sa tamang proseso? Opo. The parliamentary practice has been on the last day to take it to a vote on second, third reading when it's certified urgent. Sasalang pa sa Bicameral Committee ang national budget para pag-isahin ang Senate at House version. Sabi ng Bayan Muna, dapat bukas sa publiko ang mga meeting na ito. Dapat ang BICAM public. Nakakanood yung publiko. Has anybody seen a BICAM? No media has seen a BICAM. Bakit kayo pumupunta sa mga hotel na mahal at the public expense, libre naman ang Kongreso, Senate or House Lalo na BICAM na lang yon. Ibig sabihin, tapos na ang Kongreso. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Kamara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Lagpas na umano sa threshold o hangganan para ituring na may plunder ang halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President na di pa naipaliliwanag ayon sa isang kongresista. Dagdag sa mga alegasyon laban sa bise ang pagbibigay umano niya ng 50,000 piso kada buwan sa isang dating Education Undersecretary na tinawag niyang halimbawa ng walang kredibilidad. Nakatutok si Oscar Oida. Sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang head of the procurement entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umano nakakatanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw ang nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine M. Paharda. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President. Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Nang magretiro na, I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe. Because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. sa isang press conference, tinanong ng media si VP Sara Duterte tungkol sa aligasyong ito ni Mercado. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako,
Pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence. Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. So I feel very sad that up until now, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito raw ay isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero sa panibagong statement ngayong araw, nanawagan si Vice President Duterte na tigilan na raw ng mga mambabatas ang paggamit ng mga testigong wala umunong kredibilidad o questionable umano ang layunin. Inihalimbawa niya si Mercado na anya'y bahagi ng makinarya laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sumuko na ang PBA player na si John Amores na namaril sa Laguna, gayon din ang kanyang kapatid. Dagdag ito sa ilang beses ng pagkakasangkot ni Amores sa mga away basketball na ngayon may kasama umunong pustahan. Ang nahuli kam na tensyon sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa pool ng CCTV nang bumaba mula sa isang motorsiklo ang isang lalaking may hawak na baril. Maya-maya, pinaputokan niya ang hinahabol na lalaki sa may barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna. Butit nakaiwas at hindi tinamaan ang target. Ang sinasabing namaril, ang PBA player na si John Amores. Kapatid naman umano niya ang may dala ng motorsiklo. Ang punot dulo raw ng pamamaril, away basketball sa may barangay Salak na dinayo pa raw ng magkapatid na Amores na ayon sa mga pulis ay may pustahang nasa 4,000 piso. Hindi naman nagkalapatan. Siguro nagkagirian lang, ganun. Pagka ilang minuto, naawat. Akala ko tapos na. Meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Naghahamunan nga ng suntukan. Naunang umalis itong suspect natin. Tapos sumunod yung victim hanggang umabot sila sa barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si John Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Pasado 1:00 na madaling araw kanina nang magkasunod na sumuko ang magkapatid na Amores. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay, sa kanila pareho. Natatakot na sila sa kanilang seguridad. Sinubukan ko na ng pahayag si Amores pero tikom ang bibig nito. Sir, bakit po nauwi sa pamamaril yung alitan sa basketball? Hingin lang po namin, sir, yung panig nyo. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol doon sa nangyari pamamaril kanina, sir? Hindi itong unang beses na nasangkot sa gulo dahil sa basketball si Amores. Noong 2022, nasangkot din sa gulo si Amores nang manuntok ng isang manlalaro ng kalabang universidad sa gitna ng kanilang laban. Kaninang umaga, galit na sumugod sa istasyon ng pulis ang ina ng biktima. Kayo, basketball lang ang papatayin mo anak ko!
pero hindi siya pinayagan ng mga pulis na makalapit. Bibigyan ko ng kadalaan yan dahil hambog yan. Ang dami na palang kaso ng demonyong yan eh. Mayabang talaga. Hindi sa akin madadala yan. Tutuluyan ko yan. Hindi ako papayag na ganyan yung gagawin niya. Hindi ako nagpalaki ng mga anak ko para patayin lang niya. Kanina, na-inquest na ang magkapatid na Amores na naharap sa kasong attempted murder. Ang Philippine Basketball Association naman, hindi na raw magkokomento sa kaso dahil iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Pero ikinalulungkot daw nila ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kandidato o kakandidato sa pagka-senador mula sa alyansang kinabibilangan ng kanyang partido. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa lineup din pero wala sa pagtitipon si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit kay Vice President Sara Duterte. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ayon kina Votas Representative Toby Chanco na tumatayong campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung plataforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino. Binubuo ng 5 iba't ibang partido ang alyansa para sa Bagong Pilipinas pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang iisang koalisyon. Kabilang sa alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nag-anunsyo rin ang TV at radio personality na si Ben Tulfo ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ayon sa kanya, tatakbo siya bilang independent candidate. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa Marawi City. Napalutang na ang lumubog na motor tanker sa Mariveles, Bataan noong Hulyo. Sinusuri na rin kung may kinalaman sa paihi o oil smuggling ang tanker. At nakatutok si Salima Refran. Nangangalawang na at may bahaging balot ng lumot nang mapalutang ang motor tanker Jason Bradley. 2 buwan yan matapos lumubog sa dagat na sakop ng Bataan noong kasagsagan ng habagat na pinalakas ang bagyong Karina. Tuloy pa rin ang siphoning operations pero nangolekta na ng oil samples ang mga taga-NBI at Bureau of Customs. Matatanda ang tinitignan ng paihi o oil smuggling sa posibleng dahilan ng halos magkakasunod na paglubog ng Jason Bradley, motor tanker Terra Nova at MV Mirola 1. Malalaman mo yan kung yaan ba ay mga oil na subject of paihi or smuggling dahil kung walang marking, merong nilalagay silang marker ang Bureau of Customs. Kung wala yun, that is an indication na pumasok yan improperly or unlawfully. May hanggang 2 linggo ang Bataan Oil Spill Joint Investigation Task Force para maisumite ang report sa pagsusuri ng langis. Mag-establish kung merong criminal or administrative liabilities yung mga people involved. Even government officials involved, Philippine Coast Guard or Marina, etc. Gusto ng Philippine Coast Guard na mahatak agad sa shipyard ang Jason Bradley para ma-inspeksyon. 2023 pa iniimbestigahan ng tanker dahil sa alegasyon ng oil smuggling. During the conduct po ng diving operation, mga first days po nitong
na nalubog itong si motor tanker Jason Bradley. Ang nakita po natin doon ay si Dorothy 1. So, i-check po natin ito through our conduct of investigation para maikumpara po natin yung pong mga dokumento na pinipresenta po sa atin ng may-ari at yung pong kanyang actual na specification ng barko. Naghahanda ang PCG ng administrative cases laban sa may-ari ng tanker, lalo't bukod sa pasuna ang mga rehistro nito, hindi rin daw ito sumailalim sa inspeksyon ng Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok, 24 oras. 5 araw na lang bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Kabilang sa mga tututukan ng COMELEC ang iligal na pera umano ng mga kandidato at ang mga nag-aalok umano na manipulahin ang resulta ng eleksyon. Nakatutok si Mark Salazar. The concurrent resolution of the Senate and the House of Representatives. We just received it just this hour. Handa na raw ang COMELEC tumanggap ng tinatayang kalahating milyong COC sa loob ng filing period na October 1 hanggang October 8. Isa sa minamanmanan ng COMELEC ang mga iligal na pera sa mga kandidatura gaya ng narco politics at ng pogo politics. Maaaring wala na nga yung pogo politics pero maaaring magpunta sa ibang form o pamamaraan para makapag-impluwensya ng ating halalan. Yan po, yan yung mga pag-aaralan ng komisyon at siyempre yan din yung ating paghahandaan. Nakarating din daw sa COMELEC na may mga nag-iikot na sa mga kakandidato para magbenta ng serbisyo na sa tamang halaga raw ay kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon sa kanilang pabor. If somebody of that personalities will knock on your doors to the candidates, order their arrest. Or if you can arrest them by yourselves, order the arrest because these are syndicates. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi na pwedeng piyansahan ang smuggling at iba pang itinuturing na agricultural economic sabotage sa bagong batas na nilagdaan ng Pangulo. Ang iba pang parusa na mas mabigat sa kasalukuyan. Alamin sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Mel, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, mahigit 3 bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan nito pa lamang 2023 dahil sa agricultural smuggling. Pero dahil daw sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na pinirmahan ngayon pa lang, ay magdadalawang isip na raw itong mga smuggler at hoarder dahil sa mas mabigat na parusa at mas malaki multa sa pananamantala. Nitong Agosto, bistado sa isang bodega sa Navotas ang halos 50 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled agricultural product tulad ng sibuyas, carrots at kamatis. Smuggled din umano ang 85 milyong pisong halaga ng produktong nasabat sa Parañaque nitong September 5. At ang 18 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiskado sa Maguindanao del Norte nitong Lunes. Pero marami ng ganitong kaso ng smuggling na nakakalusot ng walang buwis at dagdag kompetisyon pa sa mga lokal na produkto kaya pwede ikalugi ng mga magsasaka halimbawa. Economic sabotage ika nga, kaya higpitan pa sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nilagdaan na ng Pangulo. Mas mabigat ang parusa nito kumpara sa kasalukuyang batas na nilagdaan noong 2016. Noon, doble lang ng halaga ng smuggled ng multa, bukod pa sa parusang habang-buhay na pagkabilanggo. Ngayon, under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Mapapaisip talaga yung mga nag-iisip gumawa ng kalokohan na bago na gawin to dahil pwede silang makulong na with no bail eh. Itinakda rin ng batas ang pagbuo sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na mismong Pangulo ang upong chairperson. Magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng PNP, NBI, Coast Guard at Department of Finance. May team din ng mga piskal na tututok sa mga kaso ng mga smuggling at pananamantala. No longer will these cases gather dust. They will be prioritized and they will be resolved urgently. Maganda yan, at least mahihiwalay and may tututok talaga. Mel, matapos ngang lagdaan ay ilalathala ito at magiging epektibo ng batas sa loob ng 15 araw.
Mel. Ivan, sino kaya ang tatargetin ng batas na yan? Yung sa mga raid, sa mga bodega, madalas, alam mo, mga tauhan lang yung dinadatnan. Ivan? Tama, Mel. Siyempre, ang gusto ng Pangulo, ang mapaparusahan siyempre yung mastermind, pero wala daw sisinuhin ang batas na ito. Maging yung mga empleyado, maging yung mga staff, maging transporter at financier, ay lahat daw mananagot sa batas na ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Dahil sa pagiging tikom o di kaya'y pagsisinungaling, ilang iniuugnay sa Pogo ang na-contempt at pinaaresto ng Kongreso. Ang isang resource person inilipat na sa koreksyonal. May hangganan ba ang kapangyarihang yan ng mga mababatas? Nakatutok si Joseph Morong. Kagabi inilipat si Cassandra Leong, isa sa mga iniuugnay sa Pogo, sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, pasilidad kung saan karaniwang ikinukulong ang mga babaeng nasentensyahan sa kasong kriminal. Si Ong ipinakulong hindi dahil sentensyado ng korte, You are cited in contempt? kundi dahil sa contempt citation ng Kamara, matapos hindi umuno sagutin ang ilang tanong ng mga kongresista tungkol sa kanyang sinasabing kaugnayan sa Pogo. They cannot impose upon the facilities belonging to the executive branch. And CIW is under the Bucor, which is in turn under the DOJ, an executive facility. So anong basis mong ilagay doon? We can determine as to where the person will be detained and as to how many days detention facility. Pwedeng sa house, pwedeng sa city jail, pwede rin sa other correction facilities. Attorney Harry Roque in contempt is now approved. Ang isa ring ipinapaaresto ng Kongreso dahil sa contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque na ilang ulit na hindi sumipot sa pagdinig ng House Quad Committee sa investigasyon nito tungkol sa Pogo. Sa pagdulog ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ng arrest order, tinawag nitong grave abuse of discretion ang ginagawa ng House Quad Committee at kinakamkam daw nito ang kapangyarihan na para lamang sa ekutibo at hudikatura. Hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng Kongreso, ibig sabihin ng Senado at ng Kamara, sa kanilang mga pagdinig in aid of legislation o sa kanilang paggawa ng mga panukalang batas? Maaari nga ba sila maglabas ng mga arrest warrant at magpakulong sa kahit mga ordinaryong kulungan? Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na si Atty. Domingo Cayosa, nasa konstitusyon ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng inquiries in aid of legislation. Wala sa titik ng konstitusyon ang kapangyarihan magpa-contempt at maglabas ng mga arrest warrant, pero the contempt power is inherent in that power to hear. Because that also includes the power to subpoena. okay. And also the power to order and arrest if you don't obey the subpoena. Kasi nga naman, kahit may power ka and authority to hear or investigate, kung wala ka naman poder na patawagan sila or kahit useless din, di ba? May sariling rules ang Senado at Kamara kung paano gagamitin ang mga kapangyarihang ito. They set that. Okay. Not the witness, not the Supreme Court. The same way that Congress cannot pass a law saying ito dapat ang procedure sa judiciary. Sa rules ng Kamara, dapat aprobado ng 2/3 ng mga miyembro ng komite ang contempt order at i-detain ng hindi lalampas ng 10 araw sa isang lugar na itinalaga ng chairperson ng komite. Nasa rules nga na pwede magtalaga ang Kongreso ng pagkukulungan tulad sa koreksyonal. Puno na kami rito. Pangalawa, we feel that she's probably she's probably going to cooperate, no? If she will be isolated. May ibang rules ang Senado sa pagkukontempt pero pwede rin magpalagay sa kulungan. But so far we have not yet done that. We have a detention facility that can accommodate I believe 8 people and expandable to another 8 again should the need arise. Yeah, they can. For example, puno na yung kanilang detention center dyan sa Kongreso o sa Senado. They can. O kaya they feel mas safe siya doon. Kasi detention prisoner nila yan. The legislative branch can coordinate with the executive. If the executive accommodates the request, there's nothing wrong with that. Okay. It's not the prisoner who will choose. You should put me here. Pero hanggang kailan pwedeng ipakulong ang isang resource person?
Idinulog yan noong 2018 sa Korte Suprema ng isang fratman na pinakontempt ng Senado matapos tumangging sagutin kung presidente siya ng frat. Sabi ng Korte Suprema, epektibo lamang ang mga contempt order hanggat hindi pa tapos ang pagdinig. Ituturing yang tapos kung may committee report o kung tapos na ang termino ng Kamara o Senado. The contempt power is just a mechanism not to punish because hindi ka naman akusado, hindi ka naman convicted, but to enforce or encourage cooperation. Kung wala ka namang tinatago at willing ka namang magsabi ng totoo, wala kang masyadong problem. Hindi ka in those exceptional circumstances na grave abuse of discretion na o kaya nayuyurakan na ng malinaw ang iyong karapatan sa ating konstitusyon, nandiyan naman ang Supreme Court. Pagtatanggol ng parehong Senado at Kamara, hindi nila inaabuso ang contempt powers nila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng National Security Council na may barko nang nagpapatrolya sa Escoda Shoal, kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. May Coast Guard vessel na po tayo na nagpapatrolya sa Escoda Shoal. So, ang ginagawa naman po ng ating Coast Guard vessel ay bantayan. Siguruhin na walang reclamation, siguruhin na walang illegal na nangyayari dyan sa Escoda Shoal. Hindi tinitalye kung anong klaseng barko ng Pilipinas ang nagbabantay sa Escoda at kung nasaan ito ngayon. Pero ayon kay NSC spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, pinaglayag ang barko para magkaroon ng presensya ang Pilipinas sa Escoda. Kapalit ito ng BRP Teresa Magbanwa na pinabalik sa Palawan matapos ang 5 buwang pagbabantay, bunsod ng masamang panahon at pagkakasakit ng crew nito. Nasira rin ang bahagi ng barko dahil sa paulit-ulit na pambabangga ng China Coast Guard. Mga kapuso, isang bagyo at 2 low pressure area ang minomonitor ngayon na Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo o tropical depression huling namataan 2,645 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong tumbukin ang ating PAR. Yung isang LPA naman sa labas ng PAR, nasa layong 1,450 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na araw. Lumaki naman ang posibilidad na maging bagyo ang LPA sa loob ng ating Area of Responsibility na huling nakita sa layong 715 kilometers silangan ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas o sa weekend maging ganap na itong bagyo. Maaring hatakin din ito bahagya ang habagat pero posibleng hanggang Luzon lamang maramdaman ang epekto. Patuloy nating momonitor ang magiging pagbabago sa potensyal na bagyo. Sa ngayon, ramdam na ang epekto ng LPA na yan sa Batanes. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms, lalo po sa hapon. Kasama riyan ang Cagayan, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Cordillera, Mindoro Provinces, Palawan, Panay Island, Negros Island Region, Samar Provinces, at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng malawakang ulan pero magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorm sa hapon o gabi. Mabilis na chikaan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ang song cover ni na Maka Stars, Zephanie at Dylan Menor ng Palagi, patunay na hindi lang on-screen maganda ang kanilang chemistry, kundi bagay rin ang kanilang boses together. Bukod sa netizens, kinilig din daw si Dylan nang i-post ni Zephanie sa social media ang kanilang sweet duet. Sa K-pop news naman, inanunsyo ng label na SM Entertainment na nakaset this November ang military enlistment ni NCT member Jaehyun. Umaasa sila sa love and support ng fans hanggang matapos ang kanyang mandatory service. Sa Seoul International Drama Awards, wagi ang K-stars and K-pop personalities gaya ng subunit ng 17 na BSS para sa Outstanding Korean Drama OST. At nanalong Outstanding K-dramas ang Queen of Tears at Moving. Nagbabalangkas na ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Ayon kay Teddy Casino,
Posibleng handa na ito sa pagpapatuloy ng sesyon sa Nobyembre at may nakahanda na ring magsusponsor. Hindi pa dinetalye ang gagamiting batayan ng ihahaing reklamong impeachment pero hindi ito umano pamumulitika kundi panawagan sa pananagutan. Sinusubukan pa naming makuha ang payag ng Vice Presidente ukol dito pero dati na niyang sinabi na merong mga grupo sa Kamara na nagbabalak na ipa-impeach siya. Samantala, pinabulaanan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pahayag ng Vice kahapon na iisa ang handler nila ni na Senadora Risa Ontiveros at dating Senador Sonny Trillanes. Nag-iilusyon lang umano ang Vice. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag sina Ontiveros at Trillanes. Dandang cellphone, mga susi at mga pasaporte ang tumambad ng buksan ng 3 kakadiyero ng umano'y pogo sa Cebu. Maghahain ng motion ng NBI para masuri ang mga yan habang inihakanda ang karagdagang kaso sa mga inaresto. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Isa-isang binuksan ng NBI Central Visayas Regional Office ang 3 vault na nakuha sa raid sa isa umanong Pogo Hub sa Lapu-Lapu City. Nakuha sa mga vault ang 8 susi ng sasakyan, halos 200 cellphones at 3 Indonesian passports. Ang mga vault na ito nakuha sa raid noong August 31 sa isang gated compound sa Barangay Agos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mayroon dong aabot sa 10 gusali, swimming pool, restaurant at iba pang pasilidad. Isinagawa ang operasyon sa hiling ng Indonesian Embassy na ma-rescue ang ilang Indonesian na naroon sa nasabing gusali. Kumbinsido ang PAOK na isa itong Pogo Hub kung saan iba't ibang scam ang pinaniniwala ang ginagawa. Maghahain ng motion ang NBI para mabuksan at makita ang laman ng mga cellphone na pinaniniwalaan ng NBI Savro na ginamit sa illegal Pogo operation. Inihahanda rin ng ahensya ang karagdagang kasong isasampa laban sa 17 inaresto sa operasyon noong Agosto, kabilang ang 16 na dayuhan. Nauna na silang sinampahan ng 7 counts of qualified human trafficking. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges like money laundering, the scams, the investment scams, the love scams, the illegal gambling scams. Nasa kustodiya sila ng PAOK at nakatakdang ilipad pabalik sa Lapu-Lapu City sa October 3 para sa arraignment o pagbasa ng sakdal. Nakipag-ugnayan na rin sa kanilang tanggapan ng DILG at BIR para sa sarili nilang investigasyon sa nasabing Pogo operation. The DLG on the part of the local government's involvement, if any. The Bureau of Internal Revenue on part of the taxes. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Kasunod ng Kamara, na-ratify na rin sa Senado ang BICAM report kaugnay ng panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Kabilang sa laman ng panukala ang pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031 at pagtaas niyan sa 30 billion pesos kada taon mula sa kasalukuyang 10 billion pesos. Popondohan niyan ang mga programa para mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. At kung maisabatas, ay papayagan na rin ang Department of Agriculture na magbenta ng local rice sa ibang ahensya at mag-import ng bigas kapag kulang ang supply. Pwede itong magtakda ng mag-i-import pero hindi kasama ang National Food Authority. Bibigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na ipatigil o limitahan ang dami ng aangkating bigas. Certified urgent ang panukala na naghihintay na lang ng lagda ng Pangulo para maging batas. Bubuksan na sa darating na Sabado ang bagong off-site facility ng US Embassy sa Parañaque City. Sa bagong Visa Application Center o VAC na yan, pupunta ang mga mag-a-apply para sa US Visa para mag-verify ng mga dokumento at magbigay ng biometric data gaya ng litrato at fingerprints. Doon na rin pupunta para i-drop off ang mga pasaporte para sa renewal ng visa.
Siguraduhin lang na may online appointment kayo sa US Embassy website. At pagkatapos ng proseso sa VAC, pwede nang mag-book ng schedule para sa interview sa consul na gagawin naman sa US Embassy sa Manila. Paglilinaw ng US Embassy, epektibo lang ito simula sa September 28. Lumang proseso pa rin ang susundin kung nag-apply kayo ng visa bago ang nasabing petsa. Ibig sabihin, sa US Embassy pa kayo kukunan ng biometric data. Inilabas na ng Budget Department ang pondo para sa taas sahod ng mga kawani ng gobyerno, 36.45 billion pesos. Ang inilabas na pondo para sa mga tauhan ng mahigit 300 ahensya ng pamahalaan. Retroactive ang taas sahod base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto. Ibig sabihin, makukuha rin ang dagdag sahod para sa mga naunang buwan ng taon mula po nitong Enero. Match made in heaven ang boses ni Jillian Ward at ng members ng Filipino-Japanese band Sky Garden na nag-collab para sa soundtrack ng Pulang Araw. Tila hugot ni Jill sa kanta ng pagkasipang sa nalalapit na finale ng Abot Kamay na Pangarap. Ang fondest memory ng cast, shinare nila sa chika ni Nelson Canlas. Pasensya na, kami na humbala dito. Only a few weeks to go. Mapapanood na natin ang pagtatapos ng Certified Top Rating Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap. Mula sa naging journey ng mag-inang Doc Annalyn played by Jillian Ward at Lynette na ginagampanan ni Carmina Villaruel hanggang sa pagkakadugtong ng buhay nila kay Dr. Robert Tanyag na ginagampanan ni Richard Yap. Pati ang mga nakakainis na tagpo na hatid ni Pinky Amador na gumaganap bilang Moira. Mamimiss di lang ng mga manonood, kundi pati na rin ng cast ng serye. I think magkakaroon talaga kami ng sipangs pag natapos na to. Kasi ngayon pa lang yung iba na may separation anxiety na. Bago magpaalam ang mga bida ng Abot Kamay na Pangarap, tinanong muna namin sila ng kanilang mga hindi malilimutang mga eksena. Marami siyang dinadaanan na pagdurusa, pambayad sa lahat ng kasamaan na ginagawa niya. So lahat na yon, yung nalublub ako sa imburnal, na pinagsuot ako ng pig's costume, na dumaan ako sa parang survivor na nandun yung, syempre lahat ng mga iyak. Sa 2 years po, napakarami na po talaga. Pero siguro yung mga times na mas personal sa amin po, yung nararamdaman namin. Hindi na siya sa eksena eh. Yung nadadala na talaga kami ng emosyon. Personal na yung hugot eh. Hindi na lang siya in character. Para kay Doc Annalyn, bittersweet daw ang pagtatapos ng Abot Kamay na Pangarap. Nung unang in-announce po sa amin, umiiyak kaming lahat. Sobra na po yung binigay na blessings ni God. And I think it's time na rin po para sa bagong chapter ng mga buhay namin. Si Jill, bago mag-goodbye as Doc Annalyn, nag-hello muna sa kanyang recording artist era, bukod sa bagong single na Be All Mine. Nakipag-collab din siya sa Kapuso Philjap boy band na Sky Garden para kantahin ang Sorrendemo kahit na. At isa ito sa mga OST o official soundtrack ng Pulang Araw. Nag-viral din kamakailan ang mga eksena ni Barbie Fortesa at David Licauco na nilapatan ng music. Nakikita ko nga po, dahil po nagpo-post sa Twitter, sa eksena po ng Barda. So sabi ko, wow, ang galing naman. Abangan din daw ang music video nito very soon. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 90 days na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.